eto na mga pre, Ayan. talagang itong mga miyembro ng INC ay Hmm. talagang mga agresibo. Hmm. Hindi man Ano po daw? lahat, pero Hmm. karamihan ng mga sumusuporta kay Digong Hmm. ay mga agresibo handang pumatay. Dali lang muna, dali lang muna, dali lang muna. Andali lang muna at medyo hindi yata maganda tabas ng dila nito mga kababayan. Ang may mali po dito, ang Iglesia ni Cristo. Ayun, good morning, good morning, good morning, good morning! Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, at muli na naman tayo mag-uusap ngayong umaga. At manggugulo na naman tayo ngayong araw. Friday, araw ng Biyernes, Hunyo 6, 2025, mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, baka magalit. Baka magalit po yung ating mga subscribers, mga nanonood po sa atin, mga patuloy po na sumusubaybay sa atin. Binabati ko po muna kayong lahat mga kababayan ng isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng mga kababayan natin dyan sa abroad. Good morning, good morning, good morning! Pagtiyagaan niyo po ako at ako po'y mambubulabog na naman sa inyong mga cellphone at TV screen at gagawa lang tayo ng mga karumal-dumal na content ngayong umaga. Umaga pa ba? Malapit na po palang magtanghali mga kababayan at ngayon lang tayo nagkaroon ng time na makapag-content at kung ano-ano na yung ginawa natin dito para lang. Oo, eto po at naglagay po kami ng monitor dyan na nakikita nyo. Wala kasi tayong gamit Wala tayong pang OBS kaya hindi kasi kaya ng ano to. Hindi kaya pong ma-installan ng OBS po ito yung ating sapagkat kakapiranggot po yung kanyang memory ay wala po, hindi po talaga kaya. Kaya ito, pagtsitsagaan muna natin to mga kababayan. Okay, at meron tayong papapanood sa inyo. Nakikita nyo po siguro dyan sa screen. Pag-uusapan po natin itong isang vlogger mga kababayan na tila kulang po ng ligo ito. Oo. Madali pong i-dribble ang utak nito. Palibasa ang kanyang pangalan sa kanyang channel ay Bola. Bola 2.uto. Kaya parang uto-uto din itong taong to mga kababayan. Di ko alam kung saan galing na planeta itong taong ito. At hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. At medyo may problema yata ito. May problema po yata ito sa pag-iisip mga kababayan. At hindi siya nag-iingat sa kanyang mga sinasabi sa social media mga kababayan. Hindi naman natin inuhusga nito sapagkat wala naman po kasing alam ito sa mga bagay-bagay. May mai-content lang, may masabi lang na mai-content siya at may maipapanood sa kanyang mga viewer, subscriber, kung ano-ano na po ang pinagsasabay ng taong ito mga kababayan. Bueno, hindi tayo katulad ng ginawa ng taong ito na nagpaparatang lang, kundi tayo ay kukuha dito sa mga pinagsasabi ng taong ito. Bago natin i-play yung video mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel at ngayon lang po kayo napasyal at napasilip sa ating munting channel na karumal-dumal at walang kwenta, paki-subscribe naman. Paki-like, paki-subscribe at paki-share na rin. Pakipitikin nyo na rin po yung parang kampana dyan para updated kayo sa mga videos na i-upload namin sa mga susunod na mga pagkakataon mga kababayan. Ayun, maraming salamat po. Okay, hindi na natin patatagalin to mga kababayan. Ito, panoorin po natin itong video.
So, eto na mga pre. Ayan. Talagang itong mga miyembro ng INC ay Mm. talagang mga agresibo. Mm. Hindi man Ano po daw? lahat, pero karamihan ng mga sumusuporta kay Digong Mm. ay mga agresibo handang pumatay. Dali lang muna, dali lang muna, dali lang muna. Andali lang muna at medyo hindi yata maganda tabas ng dila nito mga kababayan. Mantakin mo sa simula pa lang ng video niya ay sa simula pa lang, sa pambungad pa lang ng pananalita niya mga kababayan, ay parang wala na yata sa hulog ang pinagsasabi ng taong ito. Sino ba tong mamang to? At medyo nakita ko lang kasi dumaan eh. Narinig ko yung sinabi kaya medyo i-ano natin to kasi may nabanggit siya eh kung narinig nyo mga kababayan. Eto, tanggalin ko lang yung ano ko. Hindi ko kasi makita eh pag nakasuot yung ano ko. Sabi niya, yung mga miyembro daw po ng INC, mga kababayan, ay agresibo. Sabi niya, hindi man daw lahat, sabi niya, pero karamihan, ulitin natin ha, karamihan handang pumatay. Yun ang sabi niya rito sa kanyang vlog mga kababayan. Ito ay isang matinding ano po ito, isang matinding pagpaparatang po ito. Iho, kung sino ka man, itong message mo rito, itong sinasabi mo rito, iho, ay isang malaking matinding pagpaparatang ito. Alam mo ba kung ano kaso mo? Sa ginawa mong ito, na pagsasabi na hindi naman lahat pero karamihan, karamihan. Meron ka bang katunayan? Meron ka bang ebidensya? Ayan, nandyan sa screen. Ang kaso mo, pag nagkataon, ikaw, bola, ano ba tong bola ba to? Itong channel mo. Ang kaso mo, paninirang puri. Defamation, alam mo ba yon? Basahin ko para alam mo. Ito, ang defamation, ito ay maaring maging slander o oral defamation. Sabi dito, nakikita nyo po dyan sa screen. O libel, written defamation, dalawa pong klase yan. Oral defamation o kaya written defamation. Kung ang pagpaparatang ay nakapagpaparayang sa reputasyon ng isang tao, ang mga ito ay kinabibilangan ng mga pananalita o panulat o pagpapahiwatig ng isang krimen o malisya laban sa isang tao na maaaring magresulta sa mga kaso ng paninirang puri. Sabi pa rito, kaso ng kriminal na paratang, ito, ang pagpaparatang na nagdudulot sa isang krimen o gawain na lumalabag sa batas ay maaaring humantong sa mga kriminal na kaso kung ang mga pahayag ay may sapat na ebidensya. Sa Pilipinas, ang pag-uusap sa kasanayan na ito ay tinatalakay sa Revised Penal Code. Narinig mo, ikaw, ano po, sa mga nanonood po sa amin, baka may napapasyal po sa inyo o kaya mga may subscriber po siya na nandito at napasyal po sa aming channel. Pagsabihan nyo po tong taong to. Kasi dito pa lang sa kanyang unang pambungad pa lang ng kanyang content, makakasuhan na siya rito ng tinatawag natin na paninirang puri o defamation. Kasi nilahat niya Hindi man niya nilahat, pero sabi niya, karamihan. Isipin mo, sabi niya, karamihan sa mga INCA niya ay handang pumatay. Yan ang sinabi niya kanina. Itong mamang ito ay hindi nag-iisip. Isa rin ito sa mga vlogger na may magawa lang na content para may mapanood ang kanilang subscriber, kung ano-ano na ang sinasabi. Pagsabihan nyo po itong taong ito at mamaya, papayuhan natin to. Mukhang mayabang to. Tuloy natin. Mga pre,
na Mm. itong si Pebbles Talakera Ano ay daw? talagang pinaghahanap na di umano, Oh. no? Dahil ipapapatay. Mm. Papatayin itong si Pebbles Talakera. Mm. No? Ipinahahanap daw. Dahil ano daw ang gagawin? Ipapapatay daw. Itong sinasabi niya na Peebles Talakera, hindi ko kilala ito. Pero ang inaano ko po dito, wala kang pakialam dun sa mga taong sinasabihan niya. Pero ang inaano ko rito, hindi para konsintihin na kung sino man yung sinasabihan niya rito. Pero ang point ko rito, medyo lumagpas ka yata, iho. Lumagpas ka sa, you are hitting below the belt, kumbaga. Tuloy natin. Ano ba yung paratang na yan? Ano ba yan? Tuloy natin. Oo. Merong isang INC na Oh. galit Sino dito daw? kay Pebbles. At alam nyo ba, itong si Pebbles ay tad-tad na po ng, kumbaga, hindi ko lang Englishin, baka makaintindi yung YouTube. Ano yun? Tagalog lang, oo. Kumbaga, marami nang Alam mo, kahit na ano pang lingwahe ang sabihin mo, maiintindihan yan. Maiintindihan yan ni YouTube kahit ano pang lingwahe ang sabihin mo. Hindi mo ba alam yon na may translator yan? Napakahusay ng AI. May AI na nagre-review sa mga videos na pinopost natin sa YouTube. Hindi mo ba alam yon? Ilang taong ka na ba naggagawa ng content? Tuloy natin. hanap sa kanya para pigiin. Mm. O, di ba? At isa na dito po, itong isang INC member o Iglesia ni Cristo. Ulitin natin, isa lang yung binabanggit mo dyan na hindi marami, hindi lahat. Kinaklaro natin yan mga kababayan. Tuloy natin. So, ano ba sa tingin natin yung Iglesia ni Cristo? Masama ba o hindi? Tanong niya, ano daw ba ang Iglesia ni Cristo? Masama ba o hindi? Ikaw lang nagtatanong niyan, siguro ang gagawin mo para masagot yung tanong mo, iho, mag-research ka. Tingnan mo yung mga aktibidad na ginagawa sa loob ng INC. Tsaka mo itanong yan. Nagtatanong ka, ganito kasi, ang nangyayari sa mga ugok na mga taong ito, pag na may nakakita, akala mo naman lahat sila na mga, kung hindi ko alam kung ano ang relihiyon ng taong ito, wala na akong pakialam doon kung ano man yung relihiyon nyo. Para bang pag may nakita kasi itong mga ito, hindi naman yung pangalan ang inaano rito kundi yung pagka-INC ng tao. Bakit ganon? Bakit nyo sinisingle out? Bakit nyo yun ang titirahin nyo? Bakit hindi yung tao na gumawa ng masama? Kung talagang mayroong mang ginawang masama, bakit mo idadamay ang INC rito? Ikaw, ball point ba ito? Yung channel nito? Tuloy natin. Ayun yung tanong Masama ba ang Iglesia ni Cristo o hindi? So ito po yung pag-uusapan natin dito. Pag-uusapan. No, kasi dito sa isang video na to, ayan sa picture na to mga pre, ayan kung nakikita nyo yan. Sige na, sabihin mo na, tagal mo pa Ayan ayan, kung nakikita nyo yan. Sige na, nakita na namin. Si Narali Piro yung nagsalita dito. Sabihin ko yung pangalan, si Narali Piro daw. Okay? Tuloy natin. Okay? And then sabi niya, kay Talakera, Pebbles Talakera, sabi niya, Boss, good day. Nag-good day pa ang kulangot. Oo. Nag-good day pa ang isang walang kwentang INC member. Yung palang pagsasabi ng good day, yung pagbati ng good day, walang kwenta pala yun. Susunod, yung mga nanonood sa kanya, mga subscribe niya, huwag niyong babatiin ito ng good day kasi para sa kanya, wala palang kwenta yun. Tuloy natin. Mga INC, batikusin nyo ito ha. Ano na yan? Kasi pag hindi nyo ito binatikos, bias kayo. Sabihin mo na. Na tumira sa inyo leader. Tinitira ninyo. Okay lang yon. Okay lang yon kasi foul naman din yung isa. Okay, and then bias din kayo. Andali mo na. Mukhang yatang lumalayo ko sa topic mo.
Pumunta ka tuloy doon sa kabila na isang vlogger na banggit mo, parang wala naman kayong pinagkaiba nito eh. 'Di ba? Wala kayong pinagkaiba nito. May mai-content lang kayo kaya ganyan ang ginagawa nyo. Okay lang sana kung titirahin mo yung tao. Ako, banatan mo ako. Pag napanood mo itong video ito, banatan mo ako. Ako lang. Huwag mo lang idadamay ang INC Brad. Ibang usapan na yan. Ibang usapan yan. Tuloy natin tuloy natin. Yan, bias din kayo. Mm. Okay? Bias din daw. Saan mo nakita? Saang banda? Okay? Saan banda yung pagkabayas? Sabihin mo nga kung aling parte, anong lugar, anong anggulo, saang okasyon mo kami nakita naging bias. Iho, ikaw kung sino ka man, tuloy natin. Pero pag hindi nyo ito binatikos, hindi nyo ito tinira, masasabi namin ang INC o Iglesia ni Cristo ay talagang bias. Pagka daw hindi binatikos, hindi raw ibig sabihin pinagsabihan itong taong ito, mga kapatid na nanonood po sa amin, mga kababayan, baka may nakakakilala po sa taong binabanggit niya, paki-check naman po, paki-check naman at dito iho, ikaw kung sino ka man na gumawa ng content na ito, kung sana sinabi mo na nang maayos, kung talagang kapatid po namin yan sa INC, sabi mo nang maayos na ganito, kausapin nyo, ganito, ganyan. Pero yung ganito yung tirada mo, tuloy natin. Yung tirada niya kasi rito hindi maganda eh. Okay? At manggagamit. Ginagamit lang yung mga miyembro. Alam ko, merong mga miyembro diyan sa INC na talagang solido sa leader at syempre sa administrasyon. Hati yan eh. Hati yan. Okay? Dali lang muna. Solido sa leader at solido sa administrasyon. Tandali lang muna. Kami, kaya nga sabi ko sa iyo itong mga ito nagsasalita ng mga wala namang kasing alam ito, mga ito, nagsasalita ng kung ano-ano na wala naman po silang alam sa mga aral at mga tuntunin sa INC. Ito sabihin ko sa iyo kami, tinuturuan kami dito sa loob na magpasakop sa mga namiminuno. Yan ang turo sa amin. Okay? Dapat isaksak mo yan sa kukote mo. Yan ang turo sa amin na magpasakop. Okay? Tuloy namin. Hindi yung hati na sinasabi mo. Walang ganon. Kami ay nagpapasakop sa mga namiminuno at nagpapasakop kami sa aming namamahala. Ganon. Okay? Tuloy natin. Pero tandaan po natin, bago ko balikan ng video na to, yung topic na to, merong pinost si Fables dito na verse. Ano yun? Hindi po ako pastor, pero babasahin ko po para maintindihan. Sige, basahin mo na. Kasi ano yan? konektado po ito sa gobyerno o namamahala ngayon. Okay? Ang sabi po dito, eto basahin nyo, screenshot nyo, ayan, si Fables po. Sige, ang dami mo pa alam ko sinasabi. Basahin mo na. Sabi niya, mga taga-Roma. Ayan sa mga taga-Roma to ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Totoo yan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Totoo yan. At ang Diyos ay nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. At sila'y parurusahan. So bakit itong Iglesia ni Cristo halatang halata na lumalaban? Ops. Bakit daw ang Iglesia ni Cristo ay halatang halata na lumalaban? Saang anggulo? Saan mo nakita yan? Paano mo masasabi na ang INC ay lumalaban sa pamahalaan? Ano ang pruweba mo? Ikaw, bola na auto ba ito? 2.0 pala ito. Hindi pala auto ito. Ano ang pruweba mo
na ang INC nga ay lumalaban sa pamahalaan. Tuloy natin. Baka may naidugdag pa eh. Baka tayo ay magkamali naman eh. Tuloy natin. Sa pamahalaan at kinukontra yung pamahalaan. Kinukontra Wala daw. po akong problema sa mga miyembro eh. Oh. Na mga maka-PBBM. Oh. Pero pag usapang Iglesia ni Cristo na at usapang verse, ayan yung verse oh. Oh. Hindi ako yung gumawa niyan. Eto, nasa Biblia yan. So, ang may mali po dito, ang Iglesia ni Cristo. Mali daw. Ang may mali daw, ang Iglesia ni Cristo. Bakit daw? Tuloy natin. Yung sinasabi niya, tingnan natin. Manalo. Ayusin mo nga yung mga tao mo manalo. Op. Ikaw, kung sino ka mang kupal ka, ha? Ako, hindi po ako ganito maggawa ng content. Kaibigan, okay? Kung sino ka mang kaibigan, nakupal ka, ha? Gumawa ka ng content. Gawin mo na lahat ng content na gusto mo. Huwag mo lang mauutusan yung aming pamamahala. Sino ka? Sino ka na mag-utos sa aming pamamahala? Wala kang karapatan. Inuulit ko, wala kang karapatan. Masyado yatang hitting below the belt itong content mo, mama. Mamaya, sasabihin ko sa'yo kung bakit na, ito'y pagmamalasakit namin sa mga katulad ninyo na gumagawa ng ganyang mga content tungkol sa INC, ha? Mamaya, pakinggan mo yung ipapayo ko sa iyo at sa lahat ng mga gumagawa ng content na ukol sa INC na ang layunin nyo lang ay manira ng puri. Makinig kayong mabuti mamaya sa sasabihin ko. Tuloy natin to para hindi naman tayo, pakinggan natin yung sinasabi niya. Diba? Sino ba yung sinasamba dito? Si Manalo ba? Manalo, ako'y nananawagan sa'yo Manalo ha. Ayusin nyo yung gusot nyo dyan. Yung mga miyembro mo, nagbabanta na, gusto nang pumatay ng tao. Diba? Oo. Ang papatayin itong nagdedepensa kay Pangulong Bongbong Marcos. Mali na yan. Diba? Manalo, pakiayos ng ng mga tao mo dyan. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Napakakapal ng mukha ng taong ito. Ganito na lang mga kababayan para hindi tayo kasi nakakaano talaga ito eh. Kami naman po ay hindi katulad nung iniisip nyo. Kami po ay busog sa aral. Inaaralan po kami, tinuturuan. Itong taong ito ay mangmang, walang alam sa mga pinagsasabi niya tungkol sa INC. Hindi natin siya masisisi kasi wala nga po siyang alam. Kaya lang, itong taong ito masyado yatang sumosobra sa kanyang mga ginagawang content. Mayabang ito. Sobrang yabang. Hindi pala mayabang, napakayabang ng taong ito at sobra-sobrang yabang nito. Ito, nagpapakatotoo lang ako dito, kaibigan. Hindi ako masaya dyan sa mga, personal hindi ako masaya dyan sa mga tirada mo, sa content mo, na para bagang, sino ka ba? Sino ka ba? Ni ang pinakamataas, pakinggan mo to ni ang pinakamataas na opisyal sa gobyerno ng kahit na anong bansa, hindi inuutusan ng aming pamamahala. Sino ka para utusan ang aming pamamahala? Sino ka? Ito, nasabi ko lang naman po ito, mga kababayan, kasi itong taong ito ay wala sa katinuan ang kanyang pag-iisip, wala sa hulog. Hindi naman pwedeng hindi natin sawatain ito, baka naman po ito ay umabuso. Bagamat kami po, kaya nga po, doon sa unang video namin, mga kababayan, ay nakalagay po doon
na ito'y sarili namin na pananaw, opinyon at hindi po kailanman maikokonekta sa anumang pangkatin o relihiyon o institusyon. Ito'y sarili ko lang. Nagsasalita po kami, bilang si Just Vlog. At hindi ko po inire-representa rito kung ikaw man ay nanonood, hindi ko po inire-representa rito ang INC. Hindi po. Ako ito. Kaya kung gusto mong birahin ako, tirahin mo ako. Huwag mong idadawit ang INC. Ibang usapan na yan. Lalong-lalo na yung aming namamahala. Napakalaking pagkakamali na gagawin mo yan sa buhay mo. Sinasabi ko sa iyo. Kaya sabi ko sa iyo, wag na wag mong gagawin yan kasi mamaya sasabihin ko kung bakit. Tuloy natin para malaman natin yung buong kwento. Okay? Kasi ang sabi dito ng taong ito, mapokus na tayo dito, si Narali Piro, ang sabi niya, boss, good day. Nilolocate na location mo, ingat ka. Drive-by shooting. Anong ibig sabihin ng nilolocate na yung location mo? Ano? Hinahanap na kung saan ka nakatira, saan ka banda. Ano itong drive-by shooting? Sa pagkakaintindi ko, magdadrive ka tapos raratrating ka. Mga kababayan, itong mga klase ng mentalidad na ito, ang kailanman ay hindi pakikinggan ng batas. Kasi hindi sapat na sasabihin mo yan kahit na kung may kakilala kang abogado, ikaw kung sino ka man na nag-content nito, kung sino ka man, magtanong ka sa abogado, tanong mo kung ano yan. Okay? Yung sabi mo kasi kanina dun sa pambungad ng content mo, okay? Ang mga INC, hindi man lahat, pero karamihan ay handang pumatay. Wala kaming narinig dyan sa pinapakita mo at binabasa mo na word na ganon. Okay? Ang sinasabi dyan, nilolocate yung location mo, kung sino man yung nagsabi na yan, pagsasabihan namin, kung talagang kapatid namin yan, talagang pagsasabihan namin yan, kung sino man yan. Pero, hindi sa ipinagtatanggol namin yung aming kapatid, Hindi sa ipinagtatanggol namin. Pagsasabihan po yan, kung saan man po siya distrito na nakatala. Okay? Pero wala kaming narinig dyan sa sinabi mo at binasa mo na katulad ng sinabi mo kanina na handang pumatay. Walang ganon. Nilolocate, yan lang ang laman niyan, nilolocate yung location mo at sinabi mo drive-by shooting. Alam mo ba yung shooting na ginagawa sa mga pelikula? Ikaw, makinig ka. Ang tawag doon, nagsushoot sila kapag gumagawa sila ng pelikula. May mga nagdadrive din na nagsushoot. Alam mo ba yon? Yung pagkakaintindi mo, yan ang pagkakaintindi mo. Pero, binigyan mo ng maling pakahulugan. Sabihin na natin, yung sinabi niya na ganon, yung ba kaya ang ibig sabihin ng taong nag-post niyan ng katulad ng sinasabi mo? Pero dito sa binabasa mo, wala yung sinasabi mo rito na yung pambungad mo kanina, yun ang hindi ko matanggap Yun ang napakalaking pagkakamali mo. Kasi yung isang napakaliit na bagay, na wala ka namang napatunayan dyan, napakaliit, pinalaki mo na gamundo ang laki. Ikaw, kung sino ka man, mag-iingat ka. Mag-iingat ka sa mga pananalita mo kasi baka bumalik sa iyo yan, kaibigan. Baka mapahamak ka dahil dyan sa mga pinagsasasabi mo, kaibigan. Hindi kita tinatakot.
Iba kasi, kayo nakikita namin kayo. Nakikita namin kayo nagbablog. Kilala na namin kayo, pati mukha nyo. Pero alam mo, kaibigan, ito, pakinggan mo to bago ako matapos. Hindi ko na itutuloy ito. Walang kakwenta-kwenta yung mga sinasabi mo doon. Sapat na yung narinig ko na yon na wala namang kwenta, napakaliit lang pero pinalaki mo, kaya naman papayuhan kita. Alam mo yung mga tunay na umuusig sa INC, hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo alam kung nasaan sila. Hindi mo alam kung sino-sino sila. Yan ang mga tunay na umuusig at kumakalaban sa INC. At eto, isaksak mo sa kukote mo to. Kaya kami nagpapayo sa inyo. Kaya namin sinasabi po, sa lahat na po lalahatin ko na po kayo. Sa lahat po ng gumagawa ng content na para siraan lang ang INC, makinig po kayong lahat dito sa sasabihin po namin. Iba ang kanilang estilo. Iba yung kanilang diskarte, hindi katulad ng ginagawa nyo. Yung ginagawa nyo yan, wala yan. Wala yang mga ginagawa nyong yan. Hindi ganyan sila tumira at hindi sila ganyan kumana. Hindi ganyan ang laro nila, yung mga talagang umuusig sa INC. Alam nyo kung bakit? Eto para maintindihan ninyo. Gumagamit sila ng sitwasyon. Gumagamit sila ng mga tao. Gumagamit sila ng mga lugar. Gumagamit sila ng mga pagkakataon. Ano ibig namin sabihin? Baka kayo gamitin nila para lalong masira ang INC. Sana maintindihan mo ito. Kaya baka mapahamak kayo at gagawin ng mga talagang umuusig sa INC at naninira sa INC na kayo ay mapagbalingan nila at isisisi po sa INC. Kaya kayo po ay pinapayuhan namin na kung gagawa kayo ng content, maawa kayo sa sarili nyo. Wag na wag niyo pong idadamay, wag na wag niyo pong idadamay ang INC, lalong-lalo na ang aming namamahala. Inuulit ko, kaibigan, ito'y ariin mong pagmamalasakit namin sa iyo. At sa lahat po ng mga gumagawa ng content na para siraan at para lapastanganin ang INC, hindi ganyan na kumana. Hindi ganyan ang estilo ng mga talagang kumakaaway at umuusig sa INC. Baka kayo po ang mapagbalingan, mga kaibigan, at isisi po sa INC. Kaya kayo po ay pinapayuhan namin, ariin nyo po ito na pagmamahal at pagmamalasakit po namin sa inyo. Kasi kami po na mga INC, hindi namin nagagawa, hindi namin ginagawa yung tulad ng sinasabi mo, kaibigan. Kami, kapag may mga bagay na sa palagay namin ay naargabyado kami o kaya tinapakan yung aming pagkatao o kaya yung sobra-sobra, yung mga ganyan na maliliit na bagay yan ikaw kasi pinalaki mo. Pinalaki mo, kaibigan. Isang napakaliit na bagay yan. Pero ito, uulitin ko, tanggapin mo ito at ariin mong pagmamahal at pagmamalasakit namin sa iyo. Kaibigan, wag na wag mong i-content, iwasan mo na lang na i-content ang INC, lalo na ang aming namamahala, kung ang gagamitin mo na lang naman o kung ang sasabihin mo lang naman ay puro kasamaan, puro pagbibintang, paninira sa INC, kasi baka ikaw ang mapagbalingan ng mga tunay at totoong umuusig sa INC at baka mapahamak ka at ang pamilya mo. Ito'y ariin mong pagmamahal at pagmamalasakit namin sa iyo, kaibigan.
Sana itong bidyong ito ay sa lahat na po eh ng mga gumagawa ng content ukol sa INC, ipinagmamalasakit po namin kayo. Iba po ang estilo ng mga tunay at totoong umuusig sa INC. Inuulit namin, baka mapagbalingan po kayo, mga kaibigan. So, mga kababayan, hanggang doon lamang, pasensya na po kayo, medyo yung ating mga pananalita ngayon ay medyo, pero ito'y hindi po ibig sabihin na galit po kami, hindi po. Kami po ay gumagawa ng paraan para sa ganun ay mapagpayuhan yung ating kaibigan na gumawa ng content na ito na para bagang akala mo kung sino at uutusan pa, pagsasabihan pa yung aming, hindi naman pwede yon. Kailangan pong mapagsabihan nito at mapayuhan para sa mga susunod ay alam na niya ang kanyang gagawin. Bueno, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, yun lamang po ang aming maibabahagi po sa inyo. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog ay bumabati po sa inyo. Samang po kayo dako naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na mga OFW na walang sawa po nakasuporta sa ating programa, magandang araw po sa inyo at lagi po kayong mag-iingat sa inyong paggawa.